Thursday ay CDC Day. Ihahatid namin sa inyo mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Lumagda sa isang kasunduan ng CDC at isang korporasyon para sa Integrated Mixed-Use Project na inaasahang makakalikha ng daan-daang trabaho sa lokal na komunidad. Bukod dyan, kinilala ang CDC bilang fully compliant sa 2024 FOI requirements ng pamahalaan. Samantala, tampok naman sa Clark Museum ang mga obra ng international artist na si Dennis Sun. Ang lahat ng yan sa report na ito. Isang makasaysayang kasunduan ang pinagtibay sa pagitan ng Clark Development Corporation o CDC at Ozu Development Corporation. Nilagdaan ni CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera at ni Ozu Development Corporation Chairman Nam Kwan Sik ang isang 4 billion pesos lease agreement para sa 200 hectares na integrated mixed-use development, kabilang ang golf resort, hotel at mga villa na nakapaloob sa Joint Management Agreement o JMA ng Certificate of Ancestral Domain Title o CADT 025A. Ang proyekto inaasahang magbibigay ng higit sa 120 direct jobs at 450 indirect jobs sa lokal na komunidad. Ayon kay Atty. de Vanadera, ang kasunduan ay isinagawa kasunod ng mga konsultasyon kasama ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP at mga lokal na lider, alinsunod sa itinatag na balangkas ng pamamahala para sa mga ancestral domain. This is triumph of what we are fighting for. We are fighting for progress in the CADT area, and here it is. Beyond our investors, beyond CDC, the ones who will benefit from here are our owners of CADT. Kaya ngayon, meron tayong tagumpay. Ito ang hangad natin para sa lahat. Maraming salamat po and congratulations. Ayon naman kay Chairman Nam, ang development ay gagamit ng smart city technology at environment-friendly design. Kabilang ang sustainable infrastructure at maayos na land use management, kasama sa pagpapatupad ang konsultasyon sa NCIP at lokal na pamunuan bilang bahagi ng ADS-DPP. Kaya ako masaya dahil ito project na naman. Ito po ay pakipakinabang ng buong AITA. Ang kasunduang ito ay naglalaman ng balangkas para sa maayos at mapanatiling paggamit ng lupa sa ancestral domain, kasabay ng pagtitiyak sa karapatan at pamumuno ng indigenous communities. Ang Joint Management Agreement o JMA na sumasaklaw sa CADT 025-A ay orihinal na nilagdaan noong December 6, 2007, ngunit hindi naipatupad sa loob ng halos 17 taon. Noong March 19, 2024, naging ganap na operational ang kasunduan sa ilalim ng pamumuno ni Atty. de Vanadera, kasunod ng paglagda sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng JMA at sa Land Use Management Plan ng CDC, NCIP at ng komunidad ng katutubong AITA sa ilalim ng matatag at mahusay na pamumuno ng CDC. Suportado ng NCIP at lokal na pamunuan, ang proyekto ay simbolo ng pagkakaisa at pagsulong na naglalayong magdala ng progreso para sa lahat ng may respeto sa karapatan ng mga katutubo. Kasabay ng mga hakbang para sa maayos at responsableng pag-unlad, patuloy ring isinusulong ng CDC ang transparency at bukas na impormasyon para sa publiko. Kinilala ang CDC bilang fully compliant sa 2024 Freedom of Information o FOI requirements ng pamahalaan. Ang pagkilalang ito ay ginawad ng Presidential Communications Office FOI Program Management Office noong February 10, 2026, alinsunod sa Memorandum Circular 2025-001. Ibig sabihin, natugunan ng CDC ang lahat ng pamantayan sa disclosure at pagsusumite ng mga ulat upang matiyak na may mabilis at maayos na access ang publiko sa impormasyon tungkol sa mga transaksyon sa loob ng Clark Freeport Zone. Sa pamumuno ni CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera, na-update ang FOI manual ng ahensya, na isumite ang mga kinakailangang reports at nakumpleto ang paglipat sa electronic FOI portal. 8 magkakasunod na taon nang nananatiling fully compliant ang CDC mula pa noong 2017.
Ayon sa ahensya, patunay ito ng patuloy na pagsusulong ng transparency at accountability sa pamamahala. Mula sa usapin ng transparency, dumako naman tayo sa papel ng mga profesional na tumutulong sa pagtatag ng mga proyekta at komunidad. Binigyang diin ni CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera ang mahalagang papel ng mga geodetic engineer sa pagbuo ng mga proyektong pampubliko at pribado. Sa kanyang talumpati sa taunang Regional Convention ng Geodetic Engineers of the Philippines, Regional Division 3, sinabi niya na ang bawat proyekto mula ospital at paaralan hanggang negosyo ay nagsisimula sa maayos na land survey. Aniya, malaki ang responsibilidad ng mga geodetic engineers dahil nakasalalay sa kanila ang kaayusan ng mga hangganan ng lupa at ang integridad ng mga proyekto. Hinikayat din niya ang mga ito na patuloy na sumabay sa makabagong teknolohiya habang pinananatili ang profesionalismo at katapatan sa serbisyo. Ginawa ang nasabing convention sa Royce Hotel sa Clark noong February 13 na dinaluhan ng 245 delegates. Samantala, hindi lamang infrastruktura at pamamahala ang binibigyang pansin sa Clark, kundi pati sining at kultura, kulay, kwento at 40 taon ng paglikha. Yan ang sumasalubong ngayon sa mga bisita ng Clark Museum sa pagbubukas ng retrospective exhibit ng artist na si Dennis Sun. Pinamagatang Words, Colors and Beyond. Itinatampok dito ang higit 100 obra mula sa makakulay na paintings at illustration hanggang sa mga graphic design na naging bahagi ng kanyang karera sa Pilipinas at Japan. Sa loob ng 4 na dekada, nakipag-collaborate si Sun sa malalaking institusyon gaya ng The Japan Times, NHK at Tokyo Disneyland. Siya rin ang nasa likod ng Jeepney Press, isang Filipino community publication sa Japan na nagsilbing tulay ng mga Pinoy sa ibang bansa. Pero para kay Sun, higit sa mga parangal at tagumpay, ang sining ay kwento ng buhay, ng mga pagsubok, pangarap at pagbangon. Higit pa rito, bahagi ng malikom na pondo mula sa exhibit ay itutulong sa mga Aita communities sa Pampanga. Bukas ang exhibit hanggang March 8, 2026 na may kasamang mga workshop at art talks tuwing Sabado alas 3 ng hapon sa Clark Visitor Center. Kaya kung hanap mo ay inspirasyon, baka nasa isang obra lang ang hinahanap mong kwento. Mula sa transparency at mahusay na pamamahala hanggang sa pagpapahalaga sa sining at kultura, patuloy na isinusulong ng CDC ang makabuluhang proyekto at serbisyong tunay na para sa mga maunlad at masaganang bagong Pilipinas.